So ang topic natin ngayon guys, pag-usapan natin yung 5 components ng reserve at saka yung 3 kategorya o 3 category ng reserve force. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe na kayo. Okay guys, unang-una, yung reserve force, ito yung tinatawag na constitutionally mandated armed force composed by able-bodied citizen. Okay, yung mga malalakas pa, yung mga capable pa para gampanan yung magiging tungkulin nila sa military service. So meron tayong 5 components sa reserve force ng Pilipinas. So bali napapaloob dito yung Air Force reserve components, Navy or Naval reserve components, tsaka yung Army reserve components, AFP-wide technical reserve component, at tsaka yung affiliated reserve component. Dito kayo maaaring mamili or saan kayo gusto mag-training o saan kayo gusto mag-serve as a member of a reserve force as a reservist. So, bali pag-usapan natin yung 3 kategorya o 3 category ng reserve. Okay, sa una ay yung ready reserve. Then yung pangalawa ay standby reserve, at saka yung pangatlo ay retired reserve. Una, dito sa retired reserve, dito papasok ang edad na 50 and above o 50 to 65 years old or mahigit pa, depende kung may kakayahan ka pa o physically fit ka pa para mag-serve as a reserve military service. Okay, so bali sa retired, ito yung mga dating sundalo o mga officer ng government o kaya mga ordinaryong tao na nag-training o nag-train pa ng kahit yung 45 days of training na kaya pa nila. Dito sila maipapasok sa yung edad na nasa 50 to 65 years old. Okay, dito naman sa standby reserve, pwede dito yung 18 to hanggang 35 years old kasabay ng ready reserve. Kasi yung standby reserve, dito na papasok yung mga ROTC reserve officer training course, yung mga nag-training ng ROTC, yung mga dating sundalo na nasa edad pa na maagang nag-retire, dito pa sila sa standby reserve. Dito sa ready reserve naman, dito rin pwede pumasok yung nasa standby reserve. Kapag nasa ready reserve infantry battalion ka, tsaka 18 to 35 years old ang edad mo, pwede kayong nandito sa ready reserve or